Farming, andito tayo kay classmate Billy sa kanyang kalamansi, no? So medyo marami ng bunga sa ngayon yung kanyang kalamansi. Then lalakad tayo mamaya para itour niya tayo sa kalamansian niya. Pare, bakit mo naisip yung kalamansi at ikaw ay nakapagtanim nito? Para may yung long term na harvestan. Para pag walang tanim na vegetable, at least may kalamansi. May pagpupunan ng panggastos. So yun ang iyong tinitingnan kung bakit nagtanim ng kalamansi. So para daw meron siyang long term na titingnan na pwedeng magtawid ng pang-araw-araw pangailangan dahil hindi pwedeng isang crops lang tapos ay mabilis pang mamatay. So ayan, tinitingnan niya. Kailan ka na gano'n ito? Ano to eh? 2 taon ngayon. 2 taon na to. So 2 taon na yung kanyang kalamansi. So dapat i-prune pala. Oo, kapag yung mga ganito yung matinik. Ayan. Matinik na mabilis lumaki. Hindi natin to alam, no? So ginawa niya, may pinrun siya dun sa ilalim ng ating kalamansi. At para ito? Paliwanag mo. Malakas kumain ng ng nutrient. Gawa ng mabilis yan lumaki pero hindi naman bumubungo masyado yung ganito. So ayan. So tinatanggal talaga yung mga ganyan. Para dun sa production, imbis na dun mag-concentrate yung kanyang nutrients, ay ibigay na sa bunga. Then, hindi masyadong ganong kabilis tumaas yung kalamansi ni classmate. So, gala tayo ng konti. Pasyalan natin at medyo nakaka-inspire. Dami ng bunga. Bali, next week ulit ang harvest nito. Every 2 weeks pala. Every 2 weeks pala nag-harvest si classmate ng kanyang kalamansi. So ito, medyo hindi yata ngayon masyadong season ng kalamansi mo, classmate. O hindi pa ganon yung full ng production ko. Hindi pa, bata pa rin naman. Kaya hindi pa siya... Pero maganda rin yung ganon, nakakagulang muna yung mga kabuelo bago bumunga ng madami. Ayun. Maganda rin yung hindi agad bubunga ng kalamansi. So dapat hindi kagad bubunga ang kalamansi para sa ganoon makalaki muna yung kanyang puno. So yun pala yun. Every 2 weeks ang harvest ng yung kalamansi. Bali, nag-harvest ako nung kahapon, naka 13 kilo, pero hindi ko naman natapos. Kalahati lang. Maliban doon, anong distance nitong iyong classmate? Itong iyong 3 meters ang ko dito, 3 meters by 3 meters. So 3 meters by 3 meters, ibig sabihin sa isang hektarya ay possible na maglaman ng nasa 1,000. Pero ito lang to. 300 lang ito. 300 na puno ng kalamansi. So nakakapagtawid na ito sa iyo ng pangailangan. Ayos naman. So ayun, namamatay dito. Ayun, maging vigilant tayo, no, kasi may mga ganong sitwasyon na tinatanggal, kailangang i-prune kasi maaaring pag-umpisahan pa to ng punggus, gawa ng punggus to. Ayun. Pag-umpisahan ng punggus kaya tinatanggal na lang. So, yun yung sa kalamansi ni Billy. At nakaka-inspired lang dahil hindi lang yung kanyang cash crop na mga vegetable ang kanyang tinatanim dito. Gumawa din siya ng long term na kanyang halaman para sa ganun yung production ay tuloy-tuloy. Then hindi ulit ng tanim. Tapos ang isa pa, medyo may panahon din naman talagang magandang kita. Masasabi natin na ito ay isang passive income na niya. So yun yung positive dito. So hindi na natin naikutin lahat kasi kinukuha natin ng information si classmate dahil ito daw kanyang area na to ay meron siyang 300 number of trees na kalamansi na pwedeng mapakinabangan na minsan hindi mo na siya inaasahan na pang araw-araw pero dadating yung season na every 2 weeks mag-harvest siya ng kanyang kalamansi.
So yun yung isang nais na ma-share namin sa inyo, no, na maliban sa ibang halaman, dapat may tanim ka pa na ibang halaman para na sa ganun ay maitawid mo yung season, yung buong full year round meron kang production. So yun lang, maraming salamat and happy farming sa ating lahat.